ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama sina Joel Malasakit Mangorospe at Darlene Olanyo. Kasama ang buong puwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, May 7, 2025. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating po mga headlines, inflation rate sa bansa noong Abril bumagal sa 1.4%. May 12 o araw ng halalan, idineklarang holiday ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Umano'y substandard na bollard sa NAIA Terminal 1 pinaiimbestigahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. DOTR pinayagan ang patuloy na pamamasada ng mga motorcycle taxi habang hinihintay ang batas na magsasaligal sa kanilang operasyon. Hindi mababa sa 30 kandidato kabilang ang isang tumatakbo sa pagkasenador sa sampahan ng disqualification case ng COMELEC. Samantala mahigit 100 LGU kakasuhan ng ARTA dahil sa hindi pagtatatag ng Electronic Business One-Stop Shop. Sa atin namang Metro News, Mayor Lani Cayetano ay giniit na hindi ang Taguig ang sumira sa Makati Subway Project. Sa ating science and technology exposure sa mga chemical na matatagpuan sa plastic, may kaugnayan sa pagkamatay ng tao dahil sa cardiovascular disease. Patay po naman sa isang pag-aaral. Sa ating lifestyle news, Black Dandyism, sentro ng 2025 Met Gala. At sa ating music trivia ngayong petsa, nag-number 1 sa US Singles Chart ang awitin ng American rock band na Eagles. Ano kaya ang kantang ito? Atin pong alamin. Sa atin namang balitang kakaiba, oldest living person sa buong mundo matatagpuan sa Britain. 774 Balita Ngayon. 6:39 na po ng umaga, kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At sa ngalan ni Joel Gorospe, ako po si Albert Antivo. 774 Balita Ngayon. Narito naman po ang detalye ng mga balita. Muling bumagal ang inflation sa bansa noong Abril. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, umabot lamang sa 1.4% ang inflation rate sa bansa noong Abril na mas mabagal sa 1.8% na naitala noong Marso at 3.8% na naitala sa kaparehong panahon noong 2024. Bunso dito ang average inflation sa bansa mula Enero hanggang Abril ay nasa 2%. Ang mababang inflation noong Abril ay bunsod ng mas mabagal na paggalaw ng presyo ng food and non-alcoholic beverages kabilang ang bigas, gulay at galunggong. Nakaambag rin sa pagbagal ng antas sa inflation ang mas mabagal na pagtaas sa presyo ng gasolina at diesel. 774 Balita Ngayon. Idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na special non-working holiday ang May 12 o Lunes, araw po ng halalan. Sa Proclamation number 878, binigyan diin ng Pangulo ang pangangailangan na gawing holiday ang May 12 upang mabigyan ng pagkakataon ng publiko na makaboto sa national at local elections. Nauna nang sinabi ng COMELEC na mainam kung gagawing holiday ang araw ng halalan para magkaroon ng pagkakataon ng publiko na makaboto dahil maraming may pasok sa mismong araw ng eleksyon. 774 Balita Ngayon. Pinaiimbestigahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang umano'y substandard na bollard sa NAIA Terminal 1 na dapat sana'y haharang sa mga sasakyan at poprotekta sa mga tao na nasa terminal. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kabilang sa mga sisilipin ay ang nangyaring procurement at specifications ng bollard. Paglilinaw ni Castro, ikinabit sa entrada ng departure area ang mga bollards noong July 2019 sa ilalim ng Duterte administration. Bukod dito ay pinag-utos na ng Pangulo ang pag-inspeksyon maging sa iyo pang bollard sa paliparan.
Sinabi rin ni Castro na pinapalitan na ang mga nasirang bollards para maprotektahan ang mga pasahero sa NAIA. 774 Balita Ngayon. Samantala, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. muling kinilala ang mahalagang papel ng PCG sa pagbabantay sa West Philippine Sea. Detalye po ihatid ni Chanel Salazar. Kinilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mahalagang papel ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea sa oath-taking ceremony ngayong hapon sa mga bagong promote na PCG officials na kinabibilangan ng 2 Vice Admiral, 8 Rear Admiral at 19 na Commodore. Binigyan din ng Pangulo na ang patuloy na pagpapatrolya at pagtindi ng mga bagong opisyal sa pagprotekta ng teritoryo ng bansa. Kasabay nito pinuri rin ng Pangulo ang mahigit 2.7 milyong port visits ng PCG, halos 45,000 seaborne missions at pagresponde sa mahigit 2,000 maritime operations na nagligtas sa halos 5,000 katao mula January 2024 hanggang March 2025. Gayun din ang matagumpay na pagresponde ng Coast Guard sa oil spill na MT Terra Nova na anyay defining moment daw para sa ahensya. Samantala, nagpahayag din ng pakikiramay si Pangulong Marcos sa pamilya ni Seawoman Second Class Dean Janica Rendoque Alinas na kabilang sa mga nasawi sa karambola ng masasakyan sa Esitex kamakailan. Ako sa Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Samantala, maglalabas si Transportation Secretary Vince Dizon ng Department Order na magpapahintulot naman sa mga motorcycle taxi na patuloy na makapamasada habang hinihintay ang batas na magsasaligal sa kanilang operasyon. Inihag ito ng DOTR makaraan ang pakikipagpulong ng ahensya kay ang CAS founder George Noriega, kung saan inihayag dito na sa pamamasada ng motorcycle taxis, kumukuha ng ikinabubuhay ang mga rider. Ang pilot program ng motorcycle taxi ay nagtapos na noong 2024, ngunit ang batas na magsasaligal sa operasyon nito ay nananatiling pending sa Kongreso. Sinabi ni Dizon na ang tanging solusyon upang matiyak ang patuloy na operasyon ng motorcycle taxis ay ang pag-aksyon ng Kongreso. Bunsod nito, sinabi ni Dizon na handa ang DOTR na makapagtulungan sa mga mambabatas upang makabuo ng solusyon na magbibenepisyo ang parehong riders at commuters. 774 Balita Ngayon. Samantala, DOJ nagtatag ng special team na hawak sa kaso ng pagpaslang kay Janet Dayang. Narito naman ang report ni Gina Mape. Pinakilos ng Department of Justice ang Special Investigation Team on New Cases o SITA na pangunahan ng investigasyon sa kaso ng pagpaslang sa dating alkalde ng Kalibo Aklan at veteranong mamamahayag na si Juan Johnny Dayang noong Abril 29 sa Barangay Andagal, Kalibo Aklan. Sa press statement, pinagdaanan ni Secretary Jesus Cristin Rimulya ang Department Order na nagtatalaga si 2 prosecutor upang pamunuan ang SITN. Inatasan ng 2 piskal na bumuo ng multi-agency team na kinabibilangan ng mga investigador mula sa Philippine National Police, National Bureau of Investigation at iba pang ahensya. Pangungunahan ng team of investigators ang fact-finding process, panangalap at pananalaga sa mga ebidensya at pagpapabilis ng paghahain ng kaso alinsunod sa kanilang pagsusuri. Ayon sa DOJ, inaatasan ng SITN na direktang magsumite ng regular progress report sa DOJ hanggang malutas ang krimen. Sa press statement, pinabatid kay Undersecretary Jose Torres Jr. ng Presidential Task Force on Violence Against Media Workers ang pagpapakilaw sa SITN at nakikipag-ugnayan na rin sa mga itinalagang piskal at mga law enforcement agency na tututok sa krimen. Sa pinalabas na statement, naninindigan ng Department of Justice sa pangakong pangangalagaan ng press freedom at tinitiyak na maparurusahan ang lahat ng may kagagawa ng karahasan sa mga mamamahayag. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Samantala, hindi bababa sa 30 kandidato ngayon 2025 elections ang sasampahan ng COMELEC ng disqualification case dahil sa umano'y paglabag sa mga lituntunin ng ahensya hinggil sa illegal campaign materials.
Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, nasa 30 hanggang 35 kandidato ang kakasuhan ng Task Force Baklas, kabilang na ang isang tumatakbo sa pagkasenador dahil sa kabiguan ng mga itong tanggalin ng kanilang campaign materials sa kabila ng paulit-ulit na notice at pakiusap. Matatanda ang inatasan ng COMELEC ang mga kandidato na alisin ang campaign materials na wala sa tamang lugar sa loob ng 3 araw bilang bahagi ng Oplan Baklas. Ang kabiguang sumunod ay maaaring magresulta sa election offense at posibleng disqualification. Nilinaw rin ni Garcia na maaaring ipagpaliban ng COMELEC ang proklamasyon ng mga kandidatong may nakabinbing kaso kahit pa manalo sila sa halalan. 774 Balita Ngayon. Samantala, mga naranasang problema sa pagboto ng mga OFW dapat agad imbestigahan ng COMELEC. Grace Mariano sa detalye. Lubhang nakakaalarma para kay Kabayan Party List Representative Ron Salo ang reports na maraming naranasang problema sa pagboto online ng mga overseas Filipino workers. Sa impormasyon ni Salo ay may mga OFWs na nahirapan sa enrollment process ng pagboto dahil walang tugon ang sistema at nagkaaberya din sa vote confirmation. Nakakabahala din para kay Salo ang napaulat ng mga insidente kung saan magkaiba umano ang nakasaad sa final ballot sa mga kandidatong ibinoto ng ilang OFWs. Binanggit ni Salo na mayroon din umanong mga seafarers ang hindi pinayagang makaboto sa online system kahit sila ay nakarehistro at nasa Pilipinas para bumoto. Ayon kay Salo, hindi dapat palampasin ang nabanggit na mga reklamo dahil kung totoo ang mga ito ay tiyak maaapektuhan ang integridad at reliability ng overseas voting system. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Oras, alas 6:48 na po ng umaga. Balik tayo sa iba pa mga balita. Mahigit 131 na mga local government unit o LGU sa bansa ang sasampahan ng kaso ng Anti-Red Tape Authority o ARTA dahil sa hindi naman pagsunod sa kautosan ng gobyerno na magtatag ng Electronic Business One-Stop Shop o EBOS bilang bahagi po ng implementasyon ng Ease of Doing Business sa bansa. Ayon kay ARTA Director General Ernesto Perez, marami pa ring LGU ang hindi nakasunod sa kautosan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa online business one-stop shop na layong mapabilis ang proseso para sa mga gustong magtatag at magbukas ng negosyo. Inihag ni Perez na nasa 431 na mga LGU ang pinagpapaliwanag ng ARTA kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin sila tumutupad sa direktiba habang 131 naman na LGU nakataktang kasuhan dahil sa hindi pagsunod sa direktiba ng Pangulo. Sa Metro Manila, sinabi ni Perez na tanging ang Pateros na lamang ang hindi sumusunod sa kautosan ng Pangulo at kasama ito sa pinagpapaliwanag pero hindi pa kakasuhan. 774 Balita Ngayon. Samantala, mahigit 1 milyong piso naman na halaga ng mga ilegal na produkto na sabat ng CIDG sa isang Koreanong negosyante. Angel Garcia sa report. Alinsunod sa utos ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil na paigtingin ang kampanya kontra kriminalidad, mas pinaigting ng Criminal Investigation and Detection Group ang kanilang mga operasyon laban sa mga iligal na gawain sa buong bansa. Itong May 3, sinalakay ng Regional Special Operations Team ng CIDG Regional Field Unit 3 kasama ang CIDG Bulacan at mga lokal na pulis ang isang bodega sa Quezil Industrial Park, Barangay Tiaong, Giginto, Bulacan na pagmamayari na isang Koreanong negosyante na si Kim. Nasamsam sa operasyon ang 28 kahon na iba't ibang uri ng kape, 367 na kahon ng ice stock beverages at mga bote ng expired na cider na tinatayang aabot sa 1.1 million pesos ang halaga. 3 katao naman ang inaresto sa aktong pagbebenta ng mga produktong pagkain mula sa Korea na walang kukulang permit mula sa Food and Drug Administration. Nasampahan na ng kasong paglabag sa Food and Drug Administration Act of 2009 at Cybercrime Prevention Act of 2012 ang mga naarestong suspect. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. 6:51 na po ng umaga, kami pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. Ako naman po si Albert Antivo. 774 Balita Ngayon.
Metro News. Metro News. Sa atin namang Metro News, iginiit ni Taguig City Mayor Lani Cayetano na hindi dapat sisihin ang Taguig City sa nakansilang Makati Subway Project. Mabatid na batay sa kontraktor ng proyekto na Philippine Infradev Holdings Incorporated. Hindi na feasible ang proyekto makaraang maglabas sa desisyon ng Supreme Court na ilang bahagi ng Makati City ay sakop na ngayon ng Taguig. Ayon kay Cayetano, hindi kailanman nakipag-ugnayan sa kanila ang Makati ukol sa proyekto. Sinabi pa ni Cayetano na hindi tamang sabihin ni Makati City Mayor Abby Binay na ang Taguig City ang uncontrollable variable na sumira sa plano ng Makati Subway dahil hindi naman sila ang pumasok sa multi-billion project habang may kasong nakabinbin. Ipinunto pa ni Cayetano na ang kawalan ng malinaw na plano at legal na batayan ang tunay na sumira sa proyekto. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito naman ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan po ng piso kontra dolyar ay nasa 55 pesos and 54 centavos, habang nasa 62 pesos and 87 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro. Mataas yung euro, no? Habang ang British pound naman ay nasa 73.86. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 14 pesos and 81 centavos, habang ang Japanese yen ay nasa 39 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman tayo sa resulta ng loto. Iatid po sa atin ni Jonah Bakiran. Jonah? Narito na ang mga lumabas na winning combination sa Ultra Lotto 658 na binola kagabi May 6, 54, 6, 40, 30, 49 at 20, kung saan walang nakapag-uwi ng 49,500,000 pesos. Ang bola naman sa Super Lotto 649 ay ang 28, 47, 14, 41, 40 at 12, kung saan wala namang nanalo ng 15,840,000 pesos na jackpot prize. Habang ang lumabas naman na numero sa Lotto 642 ay ang 40, 14, 9, 24, 39 at 6, kung saan wala ring nakapag-uwi ng 30,056,709 pesos and 40 centavos na premyo. Ako po si Jonah Bakira na nagsasabing wag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para makajackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Science and technology. Science and technology. Exposure naman sa mga chemical na matatagpuan sa plastic may kaugnayan sa pagkamatay ng tao dahil sa cardiovascular disease. Batay po yan sa isang pag-aaral. Alamin natin ang detalye sa report ni Rosemay Miranda. Maaaring may ugnayang araw-araw ng pagkakalantad sa mga kemikal na makikita sa mga plastic na gamit sa bahay sa higit 356,000 na pagkamatay mula sa cardiovascular disease sa buong mundo noong 2018. Ang pag-aaral na isinapubliko sa Lancet E-Biomedicine Journal na pinangunahan ng mga mananaliksik mula sa Langone Hospital sa New York ay nakatuon sa isang phthalate chemical na tinatawag na DEHP na ginagamit sa paggawa ng mga food container at medical equipment, gayon din sa mga laruan. Nakasaad dito na nag-ambag ang pagkakalantad sa DEHP sa 356,238 na pagkamatay o higit sa 13% ng global mortality sa mga kalalakihan at kababaihan na may edad 55 hanggang 64 dahil sa sakit sa puso noong 2018. Natuklasan din sa pag-aaral na aabot sa 75% ng mga nasasawi ay mula sa Middle East, South Asia, East Asia at Pacific. Ayon sa mga may akda, ang mga bansa tulad ng India at China ay may mas mataas na bilang ng mga namamatay na posibleng dahil sa mabilis na industrialisasyon at pagtaas ng produksyon ng plastic, ngunit hindi gaano kahigpit sa pagmamanupaktura kumpara sa ibang mga rehiyon. Dahil dito, iginiit nila ang pangangailangan para sa mga global regulation upang mabawasan ang pagkakalantad sa kemikal. Samantala, nakatakdang magkaroon ng bagong negosasyon para sa International Treaty laban sa plastic pollution sa Geneva na gaganapin sa 5 hanggang 14 ng Agosto ngayong taon matapos mabigo ang mga naunang talakayan hinggil dito noong Desyembre ng nakaraang taon na ginanap sa Busan, South Korea. Ako si Rosemay Miranda para sa DWWW Shata 4, Ultimate Music Radio. Thank you, Rosemay Miranda. Lifestyle news. Lifestyle news. Sa atin namang lifestyle news, Black Dandyism, sentro ng 2025 Met Gala. Natali po ihatid ni Mika Fajardo. Mika?
Muling nagsama-sama ang mga kilalang personalidad mula sa Hollywood, music, sports at fashion industry para sa taunang Met Gala na ginanap kahapon sa The Metropolitan Museum of Art sa New York City. Nakatuon ang taunang fundraising event sa temang Superfine Tailoring Black Style na may dress code na tinatawag na Tailored for You kung saan karamihan sa attendees ay nakasuot ng suit. Tinutuklas ng tema ng Blockbuster Night ang napakahusay na aesthetic at ang mayaman na kasaysayan ng Black Dandyism. Kasunod nito ang pagdiriwang ng pagbubukas ng kaukulang exhibit sa Metropolitan Museum of Art's Costume Institute. Ayon naman kay Met Gala co-chair, guest list curator at editor-in-chief ng Vogue na si Anna Wintour, ang pagtitipon ngayong taon ay isang ode sa pagkamalikhain ng Black community. Sa parehong paraan ay pinagdiriwang nito ang anyay self-respect, joy, confidence, and liberation. Ang Met Gala ay unang inorganisa noong 1948 at sa loob ng ilang dekada ay nakalaan lamang para sa high society ng New York hanggang sa ginawa ni Montour ang party sa isang high-profile catwalk para sa mga kilalang personalidad noong 1990s. Ito ay nananatiling isang fundraiser para sa Costume Institute, ngunit isa rin itong social media extravaganza kung saan ang mga bituin at sponsor ay nagtitipon-tipon sa isang party na nagdiriwang ng fashion sa pinaka-over-the-top form nito. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774 Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Marami nag-aabang dito. Anong song kaya ito? Yung petsa po nag-number 1 sa US Singles Chart ang awitin ng American rock band na Eagles. Ano itong song na ito? Alamin natin sa Music Trivia natin sa atin ni Kenny Gacosta. Blessed Wednesday morning! Narito na ang hatid ko sa inyong Music Trivia. Ngayong petsa na ito, May 7, taong 1977, nag-number 1 sa US Singles Chart ang awiting Hotel California ng American rock band na Eagles. Ang Hotel California ay bahagi ng 5th studio album ng Eagles na may kaparehong titulo na nirelease noong February 22, 1977 at naging pang-apat na number 1 hit songs ng banda. Isinulat ito ni na Don Felder para sa musika at Don Henley at Glenn Frey para naman sa lyrics. Ang naturang kanta ang nagbigay sa banda ng Record of the Year sa 20th Grammy Awards noong 1978. Nakamit din ng Hotel California ang ika-8 ranggo sa Guitar Magazine's Top 100 Guitar Solos na ibinoto ng mga readers bilang Best Solo of All Time. Ang Hotel California ng Eagles ay tinuturing bilang isa sa greatest rock songs of all time. At yan, hatid ko sa inyong Music Trivia. Ako po si Kenny Gacosta ng DWWW 774, Your Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Kenny Gacosta. Iba tayo narinig kong song. Ano? Welcome to the Hotel California. Para iba yan ah. Iba yan ah. Ayan, nadako naman tayo sa ating balitang kakaiba. Balitang kakaiba. Oldest living person sa buong mundo matatagpuan sa Britain. Ako, sino kaya ito? Alamin natin sa balitang kakaiba ni Doc Justin. Magandang umaga, Doc Justin. Yes, good morning. Sa lahat nating mga ka-music, narito ating balitang kakaiba ngayong araw na ito. Itinuturing na ng Guinness World Record na oldest living person ng isang babae sa Britain. Ayon sa Guinness, hawak na ni Ethel Caterham na may edad na 115 years and 1252 days old ang titulo makarahang pumanaw sa edad na 116 ang madre mula sa Brazil na si Ina Canavaro Lucas na dating may hawak ng world record. Sa edad na 115, si Caterham ang pinakabatang individual sa loob ng 12 taon na humawak ng titulong oldest living person. Siya ay pinanganak noong August 21, 1909, ilang buwan lang matapos simulan ang konstruksyon ng barkong Titanic. Si Caterham din ang kahuli-huli ang British national na nabuhay sa ilalim ng pamamahala ni King Edward VII na namuno mula 1901 at 1910. 1931 nang makilala ni Caterham ang kanyang asawa na si British Army Major Norman Caterham at nagkaroon sila ng 2 anak. Sa kasamang palad na ulan ng pumanaw ang 2 anak ni Caterham kung saan binawian ang buhay sa edad na 82 ang kanyang panganay na si Anne noong 2020 dahil sa cancer. Talaga naman yung mga ganitong tao na naabot ng ganitong edad talagang maswerte. Ganun pa man, sa buhay natin, lagi naman natin yung pinapaubaya sa dakilang lumikas sapagkat
ang buhay natin ay hiram lamang sa Diyos. Okay. Diba? Sige. Siya ang may-ari nito. At Kunting kung nga na lang, kanyang Doc Justin. babuin, Ikaw anytime na ay magbabalita. maging ready tayo. Okay, dapat lang Okay. tayo maging masaya at maging makabuluhan ng ating buhay sa mundong ito. Ako si Doc Justin, just out na ako. Thank you. Maraming salamat, Doc Justin. At yan po ang mga may init na balita ngayong araw ng Miyerkules, May 7, 2025. Kami po yung tagapagbalita, Darlene Olanyo. At sa ngalan ni Joel Grospe, ako po si Albert Antivo. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon.